So, magandang hapon po. Kami po ay estudyante po ng Isabela State University. Maaari po ba namin kayong ma-interview po patungkol po sa bayan ng Alicia? Okay, sure. So, maaari po ba namin makahingi po ng information po about po sa history po ng Alicia Isabela po? Okay, pagkakaalam ko kasi taga-Banto Pilipinas tayo, although kahit na nasa mga baryo tayo, marami naman tayong alam patungkol sa kung ano yung history ng Alicia. Ang Alicia ay isa sa first class municipality dito sa Isabela. Ang mga nakatira dito sa Alicia ay iba't ibang ethnic groups. Ito yung may mga Gadang, may mga Igorot, Ibanag, Ilocano. So, marami. Tapos, ang pagkakaalam ko pa pero maraming mga Tagalog dito sa dito sa Alicia. Ang Alicia ay formerly known as Angadanan Viejo. Kasakop tayo ng Angadanan noon. Pero, hindi ko lang maalala kung kailan hiniwalay ang Alicia sa Angadanan. Kasi masyadong malaki yung area. Ang residente ng Alicia ay may 73,878 according sa census ng 2020. Tapos, ito ay napapalibutan ng mga malalaking mga bundok. Ito ay ang Caraballo Mountains, ito ay nasa south. At ang Great Sierra Madre naman ay nasa east. At ang Cordillera Mountain Range ay nasa west ng napalibutan ang municipality ng Alicia. At ang Alicia ay meron tayong nabiyayaan ng isang fertile na mga lupain. Kaya ito ay talagang nagpapasalamat dahil bilang isang magsasaka, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kabilang ako dito na residente dito sa Alicia na may ganitong lupain. At ang Alicia ay nasa Region 2 tayo, At tayo ang pinakamalaking producer ng rice dito sa Cagayan Valley. At ang isa namang landmark, ang pinaka-landmark ng Alicia ay ang Our Lady of Atocha. Ito yun siya. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay na-inaugurate ito noong 1848 o 49 rather. Ito yung pinaka-famous na isang masasabi natin isang pinaka-artifacts o pinakamatagal ng na-i-build ng mga Spaniard dito sa Alicia. So far, yun yung mga alam ko patungkol sa... At ang Alicia yata, ang Alicia ay kinuha yung Alicia sa asawa ni President Quirino. Kasi, kung hindi ako nagkakamali. Kaya makikita din ninyo doon sa municipality of Alicia na may yung former President Quirino na may siya doon na yung asawa niya ay kinuha sa pangalang Alicia. Ano naman po, tita, yung mga customs po, mga traditions and practices po na meron po tayo dito sa Alicia? Oo, yung bilang Ilocano, marami din, at saka nung bata ako, talagang maraming mga practices, mga belief, mga tradition na naipasa sa akin ng mga magulang ko. At bilang isang taga-Alicia, ang isang yung belief of practices na naiano sa akin o nai-impart ng aking mga magulang ay yung simbang gabi kada December. At saka yung, syempre, pag may simbang gabi, yung Noche Buena, tapos yung Pasko sa December. Yung mga yon, syempre, kung sinabing Pasko, edi may simbang gabi.
may Noche Buena, at may salo-salo bilang one family. Yun. Tapos yung mga isa pa sa pagdating naman ng April, nandiyan naman yung Semana Santa. At hanggang sa ngayon, kahit na sinasabi natin millennial age na, marami pa rin talagang gumagawa nito every April, yung Semana Santa. Yung mga tao pumupunta sa sinapulo upang kakanta, at saka yung yung mga mamamayan pumupunta at nagpapakain sa sinapulo, yun din. At saka may mga ibang baryo din ng Alicia na nagpa-practice din yung nagpapabuhat sila ng mga cruise, ganon. Tapos yung mga habang naglalakad, may torn, sila na hinahampas sa mga nakikipag-participate. So, yun yung mga practices na hanggang ngayon ay ino-observe ng mga taga-Alicia. So, yun namang tradition natin, isa na dito yung Pagay Festival ng Alicia. At yun ang kilala ang Alicia sa Pagay Festival. At ngayong April 25 to 27, kung hindi ako nagkakamali, yun yung ka-fiestahan. Ito yung fiesta na i-celebrate natin yung Pagay Festival na may temang Balitok ni Alicia. Yung Balitok, ito ay Ilocano words ng Alicia, ay ng ginintuhang binhi, dahil yung Balitok nakuha doon sa kulay ng ginto. So, yun. Bilang taga-Alicia, marami ding in-organize ang Municipality of Alicia na mga yung gaganapin sa 3 araw ng Pagay Festival. So, at ayon din kay Municipal Mayor ng Alicia, ito ay every year na ginaganap itong Pagay Festival para sa Tagalog nun, mapabigyang anuhan naman yung mga magsasaka, para mabigyang pansin kung ano yung hirap nila para makapag-tanim. So, inaanyayahan ang buong Alicia at mga karatig po para sa festival na ito, ang Pagay Festival Balitok ni Alicia. May dadagdag po pa dito sa tradition, hanggang sa ngayon, ito ay pinapractice ng mga mamamayang Aliciano, ang isang bayanihan. Makikita sa iba't ibang barangay na ito ay patuloy na makikita ang bayanihan. At ganoon din yung sa Harana, isa din yun na hanggang ngayon ay makikita natin sa mga barangay. Customs naman po. At sa ating costume naman bilang taga-Alicia, siyempre hindi nawawala yung po at opo, yung pag alas 6 na ng hapon, yung nagbi-bless tayo sa mga nakakatanda sa atin, itong mga ito. At saka, may nakalimutan ako doon sa mga practice at saka mga belief, yung pag naghalulong yung mga aso, hanggang ngayon, ino-observe yun. May nakakakita daw sila ng mga hindi nakikita ng buhay na tao. At saka yung pag may dumaan na itim na pusa kung may pupuntahan ka, huwag ka nang tumuloy. So marami pa rin yung mga naniniwala sa mga ganito. At saka yung pagsusuot ng mga trahe de boda na dapat hindi, ino-observe din ng mga taga-Aliciano to. At saka yung ano pa ba yung mga ibang
pag yung may mga patay, pag may mga patay, dapat daw huwag magwalis, huwag pupunasan yung kabaong. Maraming mga taga-Alicia pa rin ang nag-o-observe sa mga paniniwalang ito. Ano pa? Yung pagmamano, masabi na natin kanina yon. At saka, syempre, yung kagandahang asal ng mga taga-Aliciano, yung pagiging hospitable natin, na kailangan i-impart din natin sa mga susunod na henerasyon. Ano-ano naman po yung mga meron po tayong artifacts po dito sa bayan po ng Alicia? Patungkol sa artifacts ng Alicia, yung nasabi ko nga kanina na isang landmark ng Alicia, ito yung Our Lady of Atocha, na isang pinakamatagal na naitayo na. At actually dito sa Bantog Pidines ay may yung ginagamit dito sa elementary school na yung matangtang natin dito. Actually yun daw ay na-recover during World War II na hanggang sa ngayon ay ginagamit din. Yun yung pangtawag sa mga estudyante na hanggang sa ngayon ay narito pa sa Bantog Pidines. So, masasabing isa yun na artifacts ng Alicia. Dito sa Alicia, sa mga, lalo na sa mga liblib na baryo, may mga gumagamit pa rin ng mga banga. Isang artifacts pa na masasabi natin dito sa Alicia ay yung ginagamit ng mga nanay na tulad ko. Dahil nung ako'y bata, yun din ang ginagamit namin sa aming bahay noon. Dahil wala pang kuryente sa mga liblib na lugar tulad ng Bantog Pidines, ito yung clay na pot na paglalagyan ng tubig na parang ngayon ay considered na naka-ref na yun. Ito ay ang tawag nila sa Ilocano ay karamba. Ito yung clay na jar na may pinaka-faucet yun. At saka sa mga tulad ng aking late grandmother din, yung pinaglulutuan nila ng mga clay pot, yung mga ganun. Actually nga may during World War II, may yung lagayan pa ng tubig ng mga gerilya noon. May ganun pa yung lolo ko noon. So isang artifacts din yun ng Alicia. Kung hindi ako nagkakamali, may doon sa Department of Tourism ng Alicia, may mga nakalagay doon. So, na pwede nating ipakita o yayain yung mga bata para makita din nila kung ano man yung mga na-recover during World War II dito sa Alicia. So far, yun pa lang naman yung alam kong ng bayang Alicia. So, salamat. Ang isa pang may dadagdag bilang artifacts ay yung sa mga bahay kubo ngayon. Pwede nating masabing artifacts yun sa bayang Alicia. Na hanggang sa ngayon ay makikita pa rin around Alicia lalo na sa mga iba't ibang o sa mga liblib na mga baryo ng Alicia. So kahit po yung nasabi nila, isa ding artifacts yun. Kasi yung garong, ito yung kawayan na ginagawa, yung hugis ano to siya yung basket. Ito yung lagayan ng mga matatanda ng mga bigas para kasi tulad ngayon pagkatapos ng Pagay Festival, ginagawa nila ito. So ito yung masasabi kong artifact, yung garong. So, yun lang. Salamat.